Sa video na ito malalaman natin ang kwento ni Ate Mila, isang barangay health worker na nakaranas ng nakakakilabot na karanasan sa isang probinsya. Isang misteryosong nilalang na tinatawag na anito ang unti-unting nagdudulot ng takot at pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Ano nga ba ang tunay na layunin ng anito at paano nito nabago ang buhay ng mga taong nakasalamuhan nito? Alamin ang buong kwento at tuklasin kung paano nakaligtas si Ate Mila sa madilim na anino ng anito. Ako po si Ate Mila, isang barangay health worker. Ang kwento ko ay nangyari nung na-assign ako sa isang probinsya. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan dahil baka maapektuhan pa yung lugar na yon. Ang dami kong nakilalang tao doon, isa na yung manghihilot na si Aling Marta. Siya yung tinatakbuhan ng mga tao kapag may pilay o bali sila. Sabi ni Aling Marta, may mga pagkakataon daw na hindi niya maayos yung pilay o bali ng mga tao. Kasi sa halip na magpagaling, ay mas pinipili nilang magpahilot sa isang nilalang na tinatawag nilang anito. Nabanggit ko ito sa isa pang matanda na si Aling Tersing. Sabi niya, dati raw ay walang anito sa kanila. Pero sa nakalipas na mga taon ay unti-unti nang lumalabas ang nilalang na ito. Sa pagkakaalam ko, ang anito ay isang uri ng diwata. Pero iba pala ang anito na tinutukoy nila Aling Marta at Aling Tersing. Ang anito raw ay lumalabas sa mga pagkakataon na nag-iisa ang isang tao. Halimbawa, naglalakad sa kakahuyan o kaya ay nangingisda. Makikita raw ito ng tao sa hindi kalayuan. Isang magandang babae na nakaupo sa isang bato o kaya naman ay sa ilalim ng puno. Tatawagin ng babae yung tao at kapag lumapit ito ay yayakapin niya. Yung yakap daw ng anito ay napakagaan sa pakiramdam. Para bang lahat ng problema mo ay nawawala tapos ay may ibubulong ito sa tenga ng tao. Hindi raw nila matandaan kung ano ang ibinubulong ng anito. Basta ang natatandaan lang nila ay napakapayapa ng pakiramdam nila sa mga oras na yon. Pagkatapos ay bigla na lang mawawala yung anito. Magigising na lang sila na nag-iisa na naman. Ang daming nagkwento sa akin tungkol sa anito. May mga magsasaka na nakikita raw nila ito sa mga nyugan. May mga mangingisda na nakikita raw nila ito sa mga bato sa tabing dagat. May mga naglalakad na nakikita raw nila ito sa ilalim ng lumang puno ng balete. Sa totoo lang ay natakot ako sa mga kwento nila kasi para bang lahat sila ay nakaranas na makaharap ang anito. Ang sabi ko sa sarili ko ay hindi ako dapat mapag-isa sa lugar na yon dahil baka ako naman ang makita ng anito. Nabanggit ko ito sa isang kaibigan sa kabilang barangay. Sabi niya sa akin, baka raw nakikipag-ugnayan sa mga tao yung anito sa pamamagitan ng isang ritual na tinatawag na pag-anito. Ginagawa raw ito ng mga sinaunang Pilipino para makausap ang mga diwata at mga ninuno. Kapag nagpapaganito raw ay nakikipag-ugnayan ang diwata o ninuno sa mga tao at nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Eksakto raw sa nararamdaman ng mga tao kapag niyayakap sila ng anito. Nagbigay ako ng babala sa mga tao na huwag silang maglalakad sa mga nyugan sa tabing dagat, sa lumang puno ng balete at sa sira-sirang bahay ni Nuno kapag gabi na. Dahil baka doon naglalagi yung anito, ang dami ko pang babala pero parang wala rin naman itong silbi. Dahil sa bawat araw na dumaraan ay may nawawala sa amin. Hindi lang nawawala, basta na lang silang naglalaho. Hindi na nakikita, hindi na natatagpuan. Isa sa mga nawala ay si Aling Marta. Nagpunta raw siya sa nyugan para kumuha ng nyog, pero hindi na siya nakabalik. Si Aling Tersing naman ay nagpunta lang daw sa kabilang barangay para bumili ng gamot. Pero hindi na rin siya nakabalik. Sa bawat araw na dumaraan ay may nawawala sa amin. Kaya naman nagkaroon ng matinding paranoia sa buong barangay. Hindi na lumalabas ng bahay ang mga tao
Pero kahit sa loob ng bahay ay may nawawala pa rin. Kapag nag-iisa sa kwarto o kaya naman ay nag-iisa sa kusina. Basta may pagkakataon na nag-iisa yung tao ay nawawala ito. Yung mga natitira naman ay nagkakaroon ng kakaibang pag-uugali. Naglalakad sila sa niyugan ng walang direksyon. Pag tinanong mo kung anong ginagawa nila ay sasabihin lang nila na tinatawag sila. Pagkatapos ay yayakapin nila yung sarili nila at mag-uumpisang magsalita ng mga salitang hindi mo maintindihan. Nung ako na lang yung natitirang matinong tao sa barangay namin ay nagpunta ako sa isang albularyo sa kabilang bayan. Sabi ko sa kanya, tulungan niya ako dahil alam ko na ako na lang ang natitirang biktima ng anito. Sabi ng albularyo, maglagay daw ako ng tawas sa bulsa ko at sa ilalim ng unan ko. Maglagay din daw ako ng asin sa paligid ng bahay ko. Wag na wag daw ako mag-iisa. Lagi akong sumama sa mga tao at wag na wag akong magpapaakit sa anito. Sinunod ko lahat ng sinabi ng albularyo. Nakaligtas ako sa anito at nakatakbo sa ibang bayan. Sa pagkakaalam ko, ako na lang ang natitirang tao sa barangay namin. Lahat sila ay nawala na. O kaya naman ay naglalakad sa nyugan na parang baliw. Nakakatakot isipin na ako na lang ang natitirang buhay sa barangay namin. Ang kwento ni Ate Mila ay nagtuturo na ang pag-iisa ay maaaring magdala ng panganib, lalo na kung may misteryosong nilalang na nag-aabang. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan, minsan ang yakap ay hindi laging ligtas, lalo na kung galing sa anito.